parang tanga. Mayroon akong ikukwento at sana po'y masundan nyo. Ito'y tungkol sa dalawa ko na si Cholo at si Chico. Dahil baka mayroon kayong mapulot na aral dito, pakiusap ko lang sana huwag nyo akong ihusgado kung sakaling mapansin nyong ako'y hindi makatao. Minsan ako ay dumating sa tahanang bahay namin na payapa ang sarili at banayad ang damdamin. Ngunit biglang nang gilalas at ako ay nanindim dahil mayroong nagtatalong, akala mo'y magagaling, bawat isa'y gumaganti kapag mayroong nagpasaring. Sinaway ko ang dalawa ngunit walang nakikinig, na tila ba ang damdamin ay puno ng hinanakit. Bawat isa ay talagang matataas na ang tinig na para bang pagtiningnay, hindi sila magkapatid, walang nais magpasensya, walang puwang ang pag-ibig. Ang kanilang pagtatalo'y humantong sa pisikalan, hindi ako nirespeto at di man lang iginalang. Parang hindi dugsong pusod yaong aking kawikaan, pag bumanat yaong isa ay may ganting banat naman, yaong isang kahit bunsoy ayaw halos magpalamang. Tuwing si Cholo'y dadaluhong, si Chico rin ay susunggab, parang mga buksingerong walang balak magpaawat. Para silang nakainom, bagong gising at may galas, mga ngipi nakatiim, mga matay nagliliyab, kahit anong aking gawi, hindi sila natitinag. Natigil lang ang dalawa nang dumating si Angeline, ang anak kong pangalawa na may pusong mahabagin. Ngunit kami nang gilalas nang makita at mapansin, yaong eyeballs ni Cholo ko ay lumuwat na kabitin, kaya't nooy naghisteria ang anak kong kadarating. Ngunit ako'y hindi man lang naliggalig sa nangyari. Kasi kayo'y di nakinig, yan ang aking sinasabi. Ano ngayon ang lagay nyo? Huwag nyo akong masisisi. Pabayaan mo yan, Linlen, pagkatatapang nyo kasi, yan ang inyong mapapala. Wala kayo sa sarili. Si Chico ay walang kibo, parang pagkabanal-banal, habang habol ang hininga ni Cholo na humihingal. Papa naman, kumilos ka, dalhin natin sa ospital. Nasaan na ang habag mo? Huwag po nating pabayaan. Baka mayroong pag-asa pa kapag ating naagapan. Ang mabuti pa niyan, Linlen, si Caberto ay tawagin. Ipamigay mo na lang yan, katayin at pulutanin. Wala ka diyang mahihita, huwag mo na yang problemahin. Gastos lang yan, at sa halip, ibili mo ng pagkain. Aska lang yan, asong kalye, hindi naman mamahalin. Ang sabi ng aking anak na noon ay umiiyak. Kumo ito'y aska lamang, hindi ka na mahahabag. May buhay rin ito, Papa, kailangang mailigtas. Kung sa bagay sa tao nga, ay kulang ka sa paglingap. Paano pa aasahan sa hayop na naghihirap? Wala ka pong pinag-iba sa sambuntong mga trapo at mayamang ang problema'y kung paano umasenso. Tingin nila sa mahirap ay para lang mga aso, binabahog ng pangako at patuloy niluluko samantalang sila'y naroon nakahiga sa palasyo. Ang dami mong sinasabi, aba anak, parang tanga, nagbibiro lamang ako. Tawag ka ng ambulansya at baka pa maimpeksyon ang nabulwat nitong mata. Dapat itong mapatingnan kung kailangan ay maopera. Basta't sagot mo ang gastos. At ako ay walang pera.